Ito na po ang part 10 sa ating nire-recap na kwento mga idolo. Nagsisimula ang ating kwento sa palakpak ng ating bida sa kanyang dalawang kamay ng malakas. Sumigaw ng summon ang ating bidang si Lloyd at may lumabas na kulay berdeng magic circle. Pagkatapos niyang gumawa ng magic circle, tinutok niya ito sa itaas at sumigaw ng high brand apartment. Patuloy pa rin itong pataas ng pataas. Habang lumalayo ito ay biglang nawala. At may malaking gusali ang bumagsak sa kanyang likuran. Ang mga yun pala ay mga imahinasyon lang ng ating bida na pasabi lamang siya na sana ganang uring kapangyarihan ang pinagkaloob sa kanya habang gumuhit sa isang papel gamit ang kanyang hintuturo na power, ang hindi niya nagugustuhan. Habang gumuguhit napapasabi ang ating bida na ito ay tatagal ng mahabang oras at ito pala ang kanyang kasanayang Intermediate Design Level 1 ang Option Skill Floor Plan Output. Sa nayayamot na muka ng ating bida napapasabi lamang ito ng gusto niyang mag-summon ng 100 na undead workers na walang bayad sa sahod. Lumabas naman ang system at sabi nito sa ating bida na kung hindi niya gusto ang kasanayan na yan mas mabuti pang gumuhit siya ng normal at sumagot naman ang ating bida na hindi ito ay magandang kasen. Ayan habang pinagpatuloy niya ang kanyang pagguhit. Dahil sa insedant patungko sa hangaan na naman nakakuha ang ating bida ng 639 na RP dahil sa kanyang favorable impression sa Baron Baroness Habiel at kabilang na ang mga tao roon at ininvest niya ang kanyang mga RP sa kanyang mga kasanayang base design at base measurement na ito ay nagiging intermediate na kasanayan. Pumunta ang ating bida sa hindi pa tapos na tunnel at napasabi siya ng sa ngayon dito muna sila maghuhukay habang pinagmamasdan nito. Ginamit ng ating bida ang kanyang kasanayan na intermediate measurement skill option ang underground scanning at biglang umilo ang kanyang mga mata. Habang ginagamit ng ating bida ang kanyang kasanayan napapaisip siya na ang kasanayan na ito ay aabot lang sa 5 metro at ito ay nakakatulong sa kanya para mahanap ang tamang rota. Napapaisip ng malalim ang ating bida na ang kanyang malaking problema sa ngayon ay paano sila makakahukay ng mabilis at yun ay matatagalan kung mga tao ang gagawa. At si Podong naman ay may lagnat dahil sa proyekto sa paggawa sa kalsada kahit na siya ay gagaling delikado parent dahil masyado siyang malaki. Sa malalim na pag-iisip ng ating bida inaasa niya na ganito ang mangyari kaya wala na siyang pagpipilian kung di kawin ang kanyang pinaplano. Ang fantasy species random draw na nagkakahalaga ng 70 na RP ang bawat draw at ang kaslukuyang RP ng ating bida ay 119 na tama lang sa isang draw. Tahimik na pinagmamasdan ng ating bida ang maliit na magic circle habang gumagawa ito ng hindi maiintindihang tunog. Sa paghihintay ng ating bida may unti-unting lumabas sa MGIC circle. Ito ay maliit na masiyahing nilalang na kulay rosas ang balat. Kagaya ni Podong nadapa din ito habang nahulog at ito ay pinagmamasdan ng ating bida. Ang maliit na nilalang ay bumangon na may pasa sa ulo at nagsasalita ito ng bell-bell. Habang tinignan ng ating bida ang maliit na nilalang napapaisip siya na hindi ba ito sa pagpatay at meron ba itong lason dahil mukhang walang silbi ito sa kanyang panlabas na anyo. Ngunit kagaya ni Podong na parang walang silb sa una at karapat-dapat pala ito gamitin at tinanong ng ating bida ang maliit na nilalang kung magiging sobrang laki din ba ito kung makakakain ng sunflower seeds. Sumagot naman ang maliit na nilalang na parang hindi ito sumang-ayon sa ating bida at tinanong ulit ng ating bida ang maliit na nilalang na meron ba itong mga kasanayan. Sumagot naman ang IIT na nilalang na parang sumasang-ayon nito. Kaya sa papangiting tanong ng ating bida sa maliit na nilalang na kung pwede ba ipapakita niya sa kanya ang kanyang mga kasanayan. Tumango naman si Bell rito at napangiti. Nakalipas ang 1 linggo. Sa loob ng ginagawang tunnel ang unang ginawa ni Bell ay kinain niya ang mga lupa sa unahan ng shield equipment. At ito pala ang kasanayan ni Bell na scoop ang dirt na kasalukuyang level 1.
Habang may papalabas sa puwet ni Belle, pinaghahanda naman ng ating bida si Habil at ito ang pangalawang kasanayan ni Belle, ang digesting soil na level 1 din. Sa mga sinasabi ng ating bida, agad din naman na naghanda si Habil rito. Ang pangalawang ginagawa ni Belle sa loob ng tunnel ay ang papalabas ng nag-aapoy na bakal sa kanyang puwet, at isa ito sa mga kasanayan ni Belle, ang steel launch na may kasalukuyang level din isa. Ang pangatlong gawain nila sa loob ng tunnel ay ang paghati ni Habil sa mga nag-aapoy na bakal sa maliliit na piraso. Ang pang-apat naman ay ang paggawa ng strukturang sumusuporta sa lupa. At ang huli ay ang reality check, na napapaisip si Habil na bakit ang knight na katulad niya ay pinapahati lang ng tae ng ahas habang may pagkadismaya sa kanyang muka. Balik sa kasalukuyan, sumigaw ang ating bida, mabuti ang kanilang pagsulong. At sumulong ulit. Habang napupunas ng kanyang pawis ang ating bida ay napapasabi ito sa kanyang isipan na parang mahihilo na siya dahil sa kakulangan oxygen sa loob, at kung hindi nila makonekta ang mga tubo siguradong mawawalan sila ng malay lahat. Tinawag naman ni Habil ang ating bida na kailangan na munang lalabas nito sa ngayon para magpahinga katulad ng ibang manggagawa, at lumingon lang ating bida rito. Sumagot naman ang ating bida kay Habil na tanga ba ito siya, nag-person in charge at kailangan niyang bantayan ang operasyon dahil talk-all niya yun. Sa isip naman ng ating bida, sa Korea ang person in charge puro lang salita, at meron ding mga kupal na hindi magpapakita sa lugar ng proyekto. Pinangako ng ating bida na hindi siya katulad nila, at sa kanyang pag-iisip ginamit niya ang kanyang kasanyan sa underground scanning. Sa mga nakita ng ating malapit na sila sa bituminous coal. Sumigaw naman ang ating bida kasama ang mga manggagawa na malapit na silang matapos at kukunin na nila yon. Masaya naman na nagpasalamat ang ating bida kay Belle dahil naggawa nila ng 10 beses na mabilis, at malambing naman na tumugon si Belle sa ating bida. Sinabihan ng ating bida ang mga manggagawa na kung sila ay makapunta na sa coal seam, agad nilang give-a ng shield at palakihin ang lugar. Dagdag na sabi ng ating bida sa mga manggagawa na masyadong delikado ang kanilang gawain, kaya wag nilang hayaang mawala ang kanilang bantay. Habang ang ating bida ay nagsalita, may biglang tumunog sa upas sa kanilang unahan. At agad naman itong nilinggan ng ating bida at ni Belle. Ngunit patuloy pa rin itong gumawa ingay at bahagyang nanginig ang katawan ng ating bida. Sila ay nagtataka at napatanong sa kanyang isipan ang ating na ang lupa sa bahaging ito ay matigas kaya hindi ito maaaring babagsak. Ginamit ulit ng ating bida ang kanyang kasanayan na underground scanning. Sa kanyang nakita may isang panibagong butas na wala sa mga nakita niya kanina. Habang pinagmamasdan ng butas ito ay palaki ng palaki at ikinagulat ito ng ating bida. Sa kanyang pagmamasid sa lupa, napasigaw siya sa gulat dahil may langgam na biglang lumabas rito, at ikinagulat din nilang lahat ang mga nangyari. Natamba ang ating bida sa ginawang pag-atake ng langgam sa kanya. Agad naman na naghanda si Habil sa mga umaatakeng langgam. Sa papalapit na langgam, agad din naman naputol ni Habil ang sipit sa bibig nito. Sumigaw naman ang ating bida habang ito ay umaatake sa mga langgam. Sa pag-atake ng ating bida, hinampes niya ng malakas ang ulo ng papalapit din na langgam. Sa paghampas ng ating bida gamit ang kanyang pala na nagawang durugin na ang ulo nito. Sa seryosong ngiti ng ating bida, napapasabi lamang siya na nagawa gulatin ito at hindi nasabi sa nobela na may lumabas na ganito, habang sa kanyang likod na si Belle ay sobrang natatakot. Sa pag-aakala ng ating bida na ito ay nag-iisa, nilinggan niya ang madilim na bahagi at laking gulat niya dahil marami pa palang langgam sa loob. At ito ay lumabas na sa kanilang lungga. Habang papalapit ang langgam, sinagawan naman ng ating bida ang mga manggagawa na ito ay magmadaling lumabas sa lagusan.
Ang mga papalabas na langgam ay agad naman na pinagpuputol ni Habiel gamit ang kanyang espada. Habang lumalaban napapaisip naman ang ating na parang mga 200 o di kaya aabot pa ang mga ito ng 1,000 at katapusan na ng lahat kung makaabot ito sa labas. Tinignan naman ng ating bida si Habiel at napapaisip ito na kaya bang ubusin ni Habiel ang lahat ng ito at agad din naman itong binawi ng ating bida na imposible ito dahil nawawala na sila ng oxygen sa loob. Napapaisip ang ating bida na ang ginawa nilang baras ay hindi masisira kung walang dynamite kahit ito ay babagsak hindi nila magagawa sa yun dahil wala na silang oras. Bigla namang sinampal ni Habiel si Lloyd at sinabihan ito ng wag itong magpanik at ikinagulat naman ito ni Belle. Sinagawa naman ng ating bida si Habiel dahil hindi ito nagpanik at nag-iisip lang ito ng paraan. Sumagot naman si Habiel na magmadali itong gumawa ng paraan habang nilalabanan ang malaking langgam. Sinigawan ni Habiel ang ating bida na hindi na niya kaya hawakan ang langgam. Ang ating bida naman ay mabilis na nag-iisip ng habang mahigpit na nakahawak sa kanyang pala. Umilo ang ilaw ng kanyang ideya at napapasabi siya ng yun na nga ang sulo sayon. At tinawag niya si Habiel habang kinuha niya ang ilaw sa gilid ng tunnel. Sumigaw ang ating bida kay Habiel na atakihin ang ulo nito at papasok sila sa lungga ng mga langgam. Agad naman na sumunod si Habiel sa mga sinasabi ng ating bida at napapaisip ito na parang walang katotohanan ang mga sinabi nito. Ngunit sa isip ni Habiel may rason ang ating bida rito habang hinihiwa niya ang mga langgam sa maliliit na piraso. At sumigaw naman ang ating bida na papasok na sila sa loob. At dito na muna nagtatapos ang part 10 sa ating kwento mga idolo at pwede bang makahingi ng like at subscribe mga idolo at hanggang sa susunod natin na video. Salamat.